Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagpukaw sa Tucson. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses habang hinahabol niya ang kanyang biktima. Ilang oras pagkatapos, nakahiga si Janju sa kaibuturan ng impyerno ng Tucson, ganap na walang kamalayan kung paano nangyayari ang Shaoshanjun. Biglang isang sampal sa mukha ang nagpabalik sa kanya sa realidad. May pasa na namumula sa kanyang pisngi, mahinang tumawa si Janju, maliit na fox spirit, kung dumating ka, bakit hindi ka magpakita? Lumitaw si Shoning, galit na galit, ikaw na mapanlinlang na buktot. Nagkunwari si Zhang Ju na inosente, nagtatanong kay Shoning kung bakit ganoong masakit ang mga salita. Sumagot si Shoning, nang ahas ka pa ring magsalita. Nang araw na iyon, sinabi mo na gusto mong mang-aral kasama ako. Ngunit sadyang inakay mo ako sa bunganga ng bundok, hindi ba? Mula sa simula, niloko mo ako, pinatulong mo akong mag-set up ng bitag upang saktan ang ate ko. Tinapik ni Janjo ang kanyang buntot ng fox, sinasabing, sino ang nagsabi na gusto kong saktan ang ate mo? Bayaw mo ako, alam mo ba? Minamaliit ni Shaning, lumihis, HMPF. Sinabi na sa akin ni Xuan Niwo ang lahat. Hindi mo ako maloloko, hindi ako ganoon ka-inosente. Ipinagtanggol ni Janju ang kanyang sarili, iniligtas ko ang kanyang buhay at ganito ang pakikitungo niya sa akin. Ngunit hindi ko siya masisisi. Mayroon na siyang pagtatangi laban sa akin, iniisip na hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatid. Nagpalit ng taktika si Janju, maliit na Shaning, ng araw. Na iyon, iniligtas ko ang ate mo, si Feng Jianu at si Shi Huano, hindi ba? Kung hindi dahil sa akin, ang ate mo, pinag-isipan ni Shoning sandali at sumagot, totoo iyan. Ngunit pagkatapos ay tumalon siya, teka, hindi tama iyan, bakit ka ikukulong ng ate ko? Napabuntong hininga si Jiangju sa pagkabigo, dahan-dahang ipinapaliwanag sa maliit, malalim ang pag-ibig sa akin ng ate mo. Ngunit, mayroon akong malalaking ambisyon at hindi ako naaapektuhan ng romantikong mga samahan. Natatakot siyang baka tumakas ako, kaya niya ako ikinulong. Hindi ito tama, di ba? Bilang kapatid niya, hindi mo ba siya dapat tulungan na lumayo sa pag-ibig at magtuon sa mas malalaking bagay? Ang isip ni Shanings ay bumuo ng isang imahe ng kanyang kapatid na turon na naglalaro ng taguan kasama si Janju. Natakot sa sarili niyang iniisip, nagmamadali siyang nagtanong, kaya, paano kita matutulungan? Ngumiti si Xianju, Shaning, salamat sa pag-unawa mo sa damdamin ng tao ng napakabuti. Gayunpaman, nangangailangan ito ng pangmatagalang plano. Ngayon, lumapit ka. Habang akalain na niya ang maliit, biglang may naramdaman si Janju at agad na isinara ang kanyang bibig. Lumitaw si Huan mula sa wala. Ngumiti siya at sinabing, buksan ang mga tanikala na nakagapos sa kanya. Ngumiti si Janju ng may galang, kaya ikaw pala, Ate Huan. Kamusta ang iyong sugat? Naisip niya sa kanyang sarili, talagang alam ng babaeng ito kung paano pumili ng tamang oras upang bisitahin ako. Tumawa si Huan, kung hindi ko nasaksihan ang iyong kakayahan ng araw na iyon, akala ko ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kinamot ni Janju ang kanyang mga palso at sinabing, ngayon na nakita mo na ang aking mga kakayahan, hindi ka ba natatakot na buksan ako, iniisip na baka tumakas ako. Lumapit si Huan at nagtanong, Master, ikaw ang nangungunang manghuhula. Mahuhulaan mo ba kung babalik ang Master sa bundok ngayon? Nagulat si Janju. Kumaway si Huan na nag-iimbita sa utos ng Master, iniimbitahan kita na makipagkita sa Master. Habang lumabas ang dalawa, napansin ni Janju ng isang bagay. Ito ay isang ulo ng manok at mga paa ng baboy na isinabot ni Shaolan upang patuyuan. Naisip ni Janju, mukhang mas malaki ang ibinabayad ng dakilang Huang clan kaysa sa akala ko upang payapain ang Demon Lord. Tunay na karapat-dapat sa titulong Demon Lord. Kapag sumalakay sila, para sa dugo. Ngumiti si Huan kay Janju at sinabing, hindi mo kailangang matakot. Hindi basta-basta kukuha ng buhay ang Master maliban kung ang taong iyon ay ayaw ng mabuhay. Pinagdugtong ni Janju ang kanyang mga kamay at umubo, talagang nakakatakot ang Demon Lord. Buong-buo akong sumasamba. Sa loob ng Husen Hall, nagtanong si Shanlan, Feng Jiano, una kang natalo sa akin at wala akong intensyon na manatili. Kusang loob kang nangako ng katapatan sa akin, nanumpa na paglilingkuran ako habang buhay, tama.
Yumuko si Feng Jiannu at sumagot, tama po, Master. Nagtanong si Shunlan, ngayon na naglilingkod ka bilang aking espada, mayroon ka bang sama ng loob? Sumagot si Feng Jiannu, hindi po ako ng ahas. Galit na bumuga si Shalan, nakikita ko, medyo matapang ka. Hindi mo ba nais na maging isang santo? Sino ba talaga ang Master Jing na ito? Sumagot si Feng Jiannu, Master, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Mukhang nakakakita sa mga puso ng tao si Master Jing. Sandali akong nabihag niya, inilagay ang Master sa panganib. Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Hindi ko alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Master Jing. Tanging ang matandang Shilang ang tumatawag sa kanya ng Master at gumagamit ng maling pagkakakilanlan upang magbigay ng mga utos. Gayunpaman, ang sinabi niya minsan, Jiangju, sinira mo ang aking mga plano, at marami siyang galit kay Jiangju. Nag-isip si Shaolan, kaya si Jiangju na naman. Mukhang hindi nga ordinaryo ang magiging asawa ko. Lumitaw si Huan upang magulat, Master, dinala na rito si Jiangju. Tinanggap siya ni Shanlan. Nagbigay galang din si Jiangju at sinabing, nagbibigay galang po ako, kagalang-galang. Sinabi ni Shunlan, 3 buwan mula ngayon ang kasal. Mayroon ka bang malalapit na kaibigan na nais mong imbitahan? Nagngalit ang mukha ni Jiangju ngunit nagawa pa ring sumagot ng normal, magpapatuloy ang kasal gaya ng dati. Nagtataka ako kung sino na ang pinagkasunduan mo, ngunit napakabuti mong magtago ng salita. Talagang hindi na kailangan. Kumunot ang noo ni Shalon, hindi nagtatago ang tusa ng mga tamad. Nagsimula ka palang mang-aral. Sa hinaharap, maaari mong liwanagan ang 2 Sun Clan na responsable sa paggabay sa mga demon tribes na hindi pa nagising. Walang magawa nang umiti si Jiangju, bagaman ako ay isang master, hindi ako isang guro. Dahan-daang nagtanong si Shanlan kung mayroon siyang anumang opinyon. Kung saan matigas na sumagot si Jiangju, hindi ako ng ahas. Pagkatapos ay nagtanong siya, kilala mo ba si Master Jing? Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Janjes, tila alam niya na oo. Sa walang laman na ilusyon, lumuhod si Shi Elder, nakadikit sa lupa, nag-uulat sa kanyang Master, si Diha ay nagtamo ng trahedyang wakas sa kamay ni Shanlan. Hindi siya mapigilan ng matandang lalaki mula sa dakilang kaparangan. Bagaman wala na si Diha, nasipsip ko ang lahat ng asensya na nilinang niya sa loob ng maraming taon. Balang araw, magiging pangalawang antas ako ng Demon King. Tumawa si Mr. Jing, ha, isinakripisyo mo ang iyong katawan upang makatakas at ang iyong orihinal na espiritu ay malubhang nasugatan. Paano mo inaasahang makarating sa pangalawang antas na realm? Iniabot niya ang kanyang kamay, nagsasabing, hayaan mo akong humawak nito. Nagmamadali si Zyler He na nagmakaawa sa kanyang master para sa awa. Pagkatapos ay nasipsip si Shelder sa isang tableta. Sinabi ni Mr. Jing, ang isang bagay na tulad nito ay pinakamahusay na hindi labis-labis na punuin. Ito ay magiging basura ng mga kaayusan na ginawa ko para sa iyo at kay Diha sa buong panahong ito. Hawak ni Mr. Jing ang umiikot na energy pill sa kanyang kamay. Galit siyang bulalas, ikaw na buktot na Jiangju, hintayin mo lang at tingnan mo kung sino ang mas mahusay sa paglampas, ikaw o ako. Matapos makalaya, nagmadali si Jiangju pabalik, Master Kulo, bumalik na ang Master. Lumabas si Kulo sa silid, umiiyak, Master, sa wakas ay bumalik ka. Labis akong nag-alala nitong mga nakaraang araw habang nawawala ka. Hindi ako kumain ng karne o isda, nagdasal lang ako ng mga sutra, umaasa sa iyong mabilis na pagbalik. Ang makita ang kanyang tapat na alagad na ganito ay nagpasaya kay Janjes. Mabilis siyang lumapit upang yakapin siya, talagang naiintindihan ng batang ito. Sabihin mo sa akin, anong mga sutra ang dinadasal mo para sa akin itong mga araw na ito? Kalmadong sumagot si Ku, ang kagalang-galang na sutra. Sige na, tigilan mo na ang pag-iyak. Hindi ba't bumalik na ako? Sabi niya habang dahan-daang hinahaplos ang kalbong ulo ni Carl. Ang batang ito ay nakaranas ng napakaraming kamalasan sa pagsunod sa kanya. Bagaman karaniwan siyang hindi matalo, nakulong siya sa pugad ng demonyo na ito. Naisip ni Ku ang pagtakas mula sa tuson. Masaya ang maliit na monghe sa pagkakakilanlan ng kanyang master. Sa nakaraang ilang araw, dinadala ng maliliit na demonyo ang karne at isda upang pagsilbihan siya kaya wala siyang nakitang mali doon.
Bumaling si Kula at nagtanong, Master, kung makakalabas ka, saan ka pupunta? Dahan daw ang sumagot si Jiangju, kung makakalabas ako, syempre ay pupunta ako. Biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon, kung makakatakas ako, tiyak na hahanap muna ako ng lugar para pagtuunan ng pansin ang aking paglinang. Bukod pa rito, maglalagay si Tu Shanlong ng mga bitag kung saan-saan upang hanapin ako, magpapadala ng mga makapangyarihang nilalang upang habulin ako. Ang manatili sa dalawang buhangin ang pinakaligtas na opsyon. Well, kahit saan ay ayos lang. Ako, si Jiangju, ay magtitiis na lang muna sa dalawang buhangin na ito. Kapag mayroon na akong kapangyarihan upang tuksuhin ang dalawang shonan sa kama at bawiin ang aking posisyon, pagkatapos, may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Kula, maaari lang akong magkadaupang palad at magdalamhati, Master, iniisip mo na naman ang mga bagay na LWD na iyon. Tandaan, huwag mong hayaang takpan ng libog ang iyong paghuhusga. Bata pa ang maliit na monghe. Master, kailangan kong paalalahanan ka ng isang bagay. Hindi magandang maliitin ang iba, lalo na ang kakilakilabot na babaeng may siyam na buntot na iyon. Talagang mayroon kang pambihirang kakayahan. Nakaramdam si Jiangju ng pag-alab ng pagkapuot ng marinig ito. Hindi dapat basta-basta basahin ang iniisip ng iba ng ganoon. Sa mga salitang ito, biglang naging malungkot ang tingin ni Jiangjes. Marahil ang araw ng paghiga sa itaas ay tunay ng isang malayong pangarap. Samantala, sa kaharian ng Qin, maraming tao ang nakaluhod sa harap ng isang dalagita. Xin Xia, ang dakilang prinsesa ng imperyo. Mabuhay! 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 Hawak ni Jin Xiao ang tatlong insenso at ipinahayag. Ang prinsipe na ito ay nagpabagsak sa rehimen at nagtatag ng dakilang imperyo salamat sa gabay ng isang banal na nilalang, na nagpahintulot sa akin na protektahan ang kabuhayan ng mga tao. Tunay na ito ay isang biyaya mula sa langit. Ngayon, dahil ang banal na nilalang ay naglakbay, wala akong paraan upang magbayad ng kabutihang loob na ito. Kaya, magtatayo ako ng isang maliit na templo ngayong gabi. Ang dalagita na may marangal na anyo at napakagandang Kimnan Fuang Q ay umaasa na matatandaan ng dakilang prinsipe ang biyaya ng banal na nilalang. Sa ganoong pahayag, yumuko si Qin Xiao, umaasa sa patuloy na pagpapala ng banal na nilalang. Biglang isang estatwa na kahawig ni Jiangju ang nagsimulang kumislap ng maliwanag. Dito, nakaramdam si Jiangju ng isang bagay na gumagalaw sa loob niya. Nakaramdam siya ng pagdaloy ng kapangyarihan na bumabalik at si Ku, nang magising, ay nagsabi, sa wakas, nagising na si Master. Hindi ka ba gustong matulog? Hindi pinansin ang komentong iyon, itinaas ni Jiangju ang kanyang kamay at napansin ang isang kislap ng liwanag sa kanyang palad. Napagtanto na patuloy na lumalaki ang kanyang mga merito. Sa ganoong pag-iisip, tumayo si Jiangju ng tuwid. Maaari kayang ito ay ang kapangyarihan ng insenso. Tae, sino ang sumasamba sa atin? Matapos marinig ang sitwasyon ni Jiangjes, humiga si Ku sa damuhan, pakiramdam na magandang bagay ito. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Jiangju, nagsasabing, ano ang nauunawaan mo, at nasaan ang aking dalawang kasamang naglalaro ng baraha. Speaking of the devil, at narito sila, masayang nagdala ng kahoy ang baboy at kambing. Kinailangan ni Jiangju ang mga sanga sa kamay at nasiyahan. Paumanhin sa inyong dalawa, ngunit hindi ba kayo narito upang maglaro ng baraha? Nang makita si Jiangju na nakatuon sa tambak ng kahoy, nagtataka ang baboy at nagtanong, para saan ang kahoy na ito, Sir Jiang? Nanatiling nakatitig si Jiangju sa mga sanga, hindi pinansin ang tanong ng baboy, at sa halip ay nagtanong, dapat ang mga sanga na ito ay hindi bababa sa 100 taon, tama? Wala nang mas matanda. Nang marinig ito, sumagot si Jiangju, kung ito ay 1,000 o 10,000 taong gulang na kahoy, matagal na itong naging espiritu. Paano ito puputulan para sa iyo? Speaking of which, ang minamahal na general sa Tawan Cave, ang tunay na Diyos ay isang universo na tinamaan. Nang kidlat, nagiging isang espiritu. Hindi madali para sa mga halaman na maging espiritu. Kailangan ng hindi bababa sa 3,000 taon, tama. Kaya, iminungkahi ni Jiangju na kunin ang kanyang mabubuting kaibigan ang bagay na iyon. Nang marinig ito, mabilis na tumanggi si Goatpig dahil talagang mahirap na gawain dahil walang sinuman sa kanila ang pamilyar sa kaakit-akit na demonyo na iyon. Bukod pa rito, hindi nila siya matatalo.
Ngunit ang kanyang intensyon ay hindi upang akayin sila sa isang bitag ng kamatayan. Ang kailangan lang nilang gawin ay ihatid ang bagay na ito sa general ng demonyo ng kahoy at maiintindihan niya. Baba, oink, oink, nagpalitan ang dalawa ng nakahinga ng maluwag. Samantala, kinagat ni Jiangju ang dulo ng kanyang daliri, hinahayaan ang sariwang dugo na sumambulat. Nagbasa siya ng isang spell na nagpapatawag ng mga espiritu at Diyos mula sa lahat ng direksyon upang dumating at magbigay galang. Sa ilalim ng mahika ni Jiangjes, dahan-daang lumutang ang isang kahoy na patpat sa hangin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.